kaysa maging empleyado ayon sa survey ito ng PhilHealth. Dr. Gerald Abergos, good morning, Doc. Morning. Magandang good morning, Tita Susan. Kuya Mark, magandang good morning at magandang umaga po sa lahat ng mga nakikinig ngayon at nanonood sa ating mga social media networks. Ayun, Oo. Ayun, narinig mo na ba? Yung aming pinag-uusapan nga, mahigit kalahati ng mga sinurvey ito edad namin, edad ng bata-bata sa amin siguro mga nasa 35 years old. Yung mga Generation X and Generation Y. Hanggang sa mga edad na ni Susan. Yes. 72 ka sana. Oo, 72. Basta wala pang senior, malapit-lapit ng tumbling doon. Ay, gusto'y entrepreneur. Bakit ikaw ba'y nasorpresa rito? Bigla ba ito? Ang mga kabataan ba noong araw hindi naman ganito? Entrepreneurship. Actually, ganito po yan. Tignan po natin yung sa age group, yung panahon ng generation nila, yung historical, niya. Okay, simulan po natin. Ito pong mga Generation X, tayo po yan. I was born in the tail end of Generation X. Born po ako 1977. I'm 46 right now. So, ganito po yan. Nung panahon po natin, it's always, you have to be good in school. Yet, the parents would like us to go to a good school, get good grades, pagkatapos get a good job with benefits, and then retire. Yay, happy. Yes. Was it happy? Happy naman, maayos naman, okay naman. Pero kasi yun lang yung opportunities na nakikita po natin at that time. Ang mundo po natin noon, maliit lang ang mundo na, maliit, konti lang ang nakikita po natin noon, yung opportunities for that. Ang nakikita po natin, especially po in the 90s, late 80s and early 90s, yung going abroad, yun po ang lalaking opportunity for work Totoo. Yung going abroad meaning trabaho, meaning 8 to 5 job, meaning there's a company, may boss, may department ka, ganun po ang nangyari. Now, ito yung sa generation po natin, Generation X, ito yung tinahak ng Generation X na mag-aral ng maigi at maghanap ng maayos sa trabaho. Very rare po sa generation po ng Generation X na early nag-start into entrepreneurship. Kailan po nag-start ang entrepreneurship na yan? Of course, pag yung faalaman ng means na makakuha ng puunan, kasi po, kung titignan po natin, hindi lang po ang pinag-uusapan natin dito ay yung income generation, trabaho, ganyan. Kung income lang pag-uusapan natin, being an employee is good enough. Pero po, habang tumatanda po tayo, meron po tayong mga needs. Ang isa sa needs po niyan, yung need to be appreciated, na yung talento natin, yung kaalaman natin, yung pwede nating maibigay sa community natin, sa humanity, kung tutuusin, makita. And nalalaman, nakikita yung na-express natin yun through entrepreneurship. Hindi lang po, pag sinasabi po natin entrepreneurship, wag lang po natin isipin yung pagkakakitaan. Isipin po natin na this is what I like to do, this is what I want to do, I would express myself through this, and hopefully, pagkakitaan ko yung isang bagay na nagugustuhan ko, na masaya ako. Sa mga tinanong Dr. Abergos na mga dito sa survey, ang sabi nila ay karamihan ang sinabi gusto nila nung autonomy. Ibig sabihin gusto nilang kalayaan sa kanilang sariling oras. Yan ang main hindi naman yung hindi sumasagot na mas gusto ko at mukhang maraming pera sa entrepreneurship, sa negosyo. Sa kanila, ang dahilan nila ay gusto ko ng kalayaan sa aking oras, kalayaan sa aking diskarte, at magagawa ko lang iyan kung ako ay hindi 9 to 5 na empleyado, kundi ako ay nagpapatakbo ng maliit man ang aking negosyo, pero ako ay may full autonomy. Magagawa ko ayon sa aking gusto at sa aking oras. Yan po yung sabi natin, yung kalayaan sa oras at kalayaan sa diskarte. Dito po lumalabas yung pagiging individual na natin po Kaya sabi ko, ini-express na natin po yung sarili natin. Yung kalayaan sa oras, kasi alam na po natin right now, Generation X, alam na po natin right now, what are the things that are really important to us? At doon natin ibibigay yung oras natin. Yung kalayaan sa makadiskarte, ano ba yung pwede kong magawa? Ano ba yung saan ako masaya? Saan ako pwedeng makatulong? Saan ako pwedeng mag-succeed na ayon sa pagkakaalam niya?
So, tama po yun. Yun po ang hinahanap ng isang individual dahil no panahon po na before mag-entrep sila, no, 8 to 5 job, 9 to 6 job. Laging ganun po. Day in, day out, yun at yun po, napapagod na po ang marami at medyo nalilimutan na rin nila at hindi nila nabibigyan ng oras yung supposed to be dapat pagbigyan nila ng karampatang oras ng panahon. Doc, baka may kinalaban dito, may kinalaman ba? O sa tingin mo, nakaka-impluwensya ba doon sa ganinong attitude ng mga, itong younger generation na lang, no, na sinasabing gusto magnegosyo. Yung mga nakikita nila ngayon sa social media na, ito milyonarya, pero hindi siya nakatapos ng pag-aaral. Tawag ito, vlogger, ganyan. Mga diba? dropout sila, Mark Zuckerberg, kung sino bilyonaryo do, na mga dropout ito. Dropout naman, di man mag-aaral, pero nakikita mo, kinikilala sa buong mundo, mayaman. Tapos, syempre, para palapitin mo na lang. Yung dito na lang sa atin sa Pilipinas, yung mga vlogger ngayon, sinasabi mga influencer, mga social, basta mga ganyan, yung mga content creator, nakita nila, naglimpak-limpak yung pera. May kinalaman yun? Nakaka-apekto ba yun sa nagiging ganitong mindset or attitude? Una-una, tignan po natin kung bakit sila nagkakaroon ng avenue to think like that. Kasi ito sila millennials po. Ito na po yung mga offsprings nila Generation X. Ito na po yung second generation nun after So, itong sila Generation X tayo na napunta tayo sa isang sitwasyon na yun nga po na get in a good school, get good grades, to get a good job, yung ganyan. Nakita na po natin na hindi ganun ang buhay, hindi dapat ganun. Tayo rin po, kasi pinabayaan po natin, binigyan po natin ng opportunity, binuksan din po natin ang mga mata, hindi natin sa pinigilan na for them to also seek out opportunities by themselves. So hindi natin sila inimpede dun sa pangangailangan din nila na makita yung sarili nila. Kasi po, it's like this po Kung sakasakali na ganun man ang sabihin nila, ganun man ang gusto nila, pwede namang sabihin ng parents, ay hindi, ay tumigil ka dyan, ay mag-aral ka, mag-apply ka ng trabaho. Ganun po ang gagawin. However, hindi po ganun ang ginagawa na nating Generation X Generation X, hindi natin sila pinipigilan dun sa gusto nilang itahak na mundo. Oo nga. Kaya po, kung may nakita sa mga opportunities, nakikita na kung saan sila po pwede, yung mag-vlogger, mag-ganyan, kasi it's really supported also by the parents. Sa Filipino culture po natin susunod pa rin talaga po ang parents Kahit gusto mag-vlogger ka, hindi ka na mag-aaral. I don't know. I'm not saying hindi sila nag-aaral. There are vloggers, okay. Pero supported po ng parents Kaya whatever it is, anak, we understand you, kung ano yung gusto mo, susuportahan ka namin on that. Ito sabi nito Hindi katulad po nung Generation X na mas ang mundo po natin, talaga masunuri tayo sa parents at ang parents natin, ang gusto lang talaga is get in a good school, get good grades, get a good job. Yeah. Sabi nito si Get Ao, employed. sabi niya kahapon, nagkita daw sila ng kanyang travel buddy. Ba napag-usapan niya yung mga anakis, yung mga generation daw ngayon, gaya nung dalawang anak ng kaibigan niya, grabe daw kung gumastos. Although, may online business na kumita during pandemic, nakabili ng condo units, andyan din yung abroad dito, abroad doon, etc. Fine dining restos, nag-golf, madali lang kumita, mabilis din silang gumastos. Yung ganun, yung ganyang nakikita natin. Lifestyle, Doc. Baka dahil kaya gano'n, gusto nila mag-business, baka di ba gusto nga travel gastos sila ng gastos. At sabi ko nga sa'yo, yung mga kabataan na kilala ko, hindi sila, nagsasave sila, save. Pagka-save ng konti, travel. Pero mga empleyado yan. Mga empleyadong Oo, di ba? Yung ipon-ipon travel later. Tama po yun. Dalawang segment po yan, yung mga empleyado at yung mga nag-entrep. So, ang nakikita po natin doon, sa topic din naman po natin, yung mga nag-i-entrep, yung mga nag-own business, yung mga may sariling diskarte nila, nagkaroon sila ng pagkakataon na i-express yung sarili nila kung saan sila magaling, kung saan sila expert, kung saan sila
mag-excel. Kaya po, ganun ang lumalabas. That is the fruits of who they are and what they do. No, hindi naman po na ay, sobrang naman yung mga yan. Kasi porkit malakas kumita, ay malakas yung gumastos. Actually, we're happy for them naman sa usapan natin to eh. Ang pinapakita po doon is that, ito pala yung pwedeng magawa ng isang individual kapag nailagay siya sa isang lugar, sa isang sitwasyon na magaling siya, na eksperto siya, na gusto niya yung ginagawa niya. And not just the 8 to 5 job na ayoko na naman kasi yung trabaho nito pero I have just no choice. Kasi kailangan ko umuwi at may sweldo ako ipang-uuwi. Baka parang din nagmamadali kaya mga kabataan ngayon na kasi 'di ba parang ngayon ang travel ngayon is for everybody. Ayun na nga, tsaka diba? aspirational kasi dati nga sabi nga ni Dr. Abergos sa generation namin ni Gerald ni Dr. Abergos, 'di ba tayo yung para tayo ano yung Susan yung kabayong may ganito? May horse blind. Talapad, talpod. May horse blind. Oo. Yung walang horse blind. Ice blind. Alam niyo na 'yon, yung may kalesa. Yung mga kabayong iisa, harap lang sa harap lang ang tingin. Walang ibang direksyon. Ang direksyon lang niya ito lang, wala siya nakikita sa magkabilang gilid. Ganyan tayo 'di ba? Parang tinanim sa atin. And most of the time, ang play safe tayo Basta magkumuha ka ng diploma mo, magkumuha ka ng magandang trabaho sa magandang kumpanya at hanggang buong buhay mo na 'yan hanggang magretiro ka, okay ka na at meron ka naman makukuhang retirement benefit. Pero kasi nung araw kasi wala naman tayong ibang tinitingnan kagaya ngayon sa social media na napakaraming konsepto. Maraming konsepto ngayon mga YOLO, you only live once. Hindi iisa lang ang buhay mo, hindi pwedeng yan lang ang iyong gagawin sa iyong buong buhay. Hindi mo naman mauulit ang buhay mo. Hindi pwedeng nagtrabaho ka lang hanggang retirement. Masyado ng maraming konsepto ngayon na pwedeng ikaw ay mag-explore, mas makaka-explore ka kung wala kasi empleyo, kung ikaw ay sumusubok ng mga negosyo, may control ka sa iyong oras para pwede kang mag-travel kung kailan mo gusto, mas malaki oportunidad mong kumita. Napakadaming tinitingnan bang ganyang iba ng konsepto dahil din sa social media. Hawa-hawaan ba? 'Di ba parang aspirational yan makikita mo. Tingnan mo siya hindi naman siya pumapasok sa opisina. Tingnan mo, Joy. Vlogger siya, travel vlog. Nagta-travel lang nga siya, kumikita pa siya. Gusto ko yan, gusto ko yan. Ibig sabihin, ngayon marami ka ng pinaglalaro ang ideya o oportunidad na pwede mong i-explore para naman ang buhay mo exciting. Hindi yung kabayong iisa lang hakbang pa, abante lang doon sa direksyon na sa'yo, sinet sa iyo. Tama ba yun, Doktor? That's it. And with that also, I would also want to give credit dun sa mga parents. Kasi po, sa Filipino culture, masunurin po tayo sa parents natin kung ano yung sinabi ng parents, sige, sunod tayo. Hindi ko naman sinasabi na mali ang desisyon ng parents ng mga Generation X. Kasi at that point in time, that's the best decision para sa ating future, para sa ating career path. Pero right now, yung mga parents ngayon, na Generation X parents, nakikita, kasama po tayo dun sa nakakita ng opportunities. It's not just the millennials na nakita ng opportunities. Yung mismong Generation X ang nakita ng opportunities and they agree with those opportunities. At they also, hindi naman siguro ini-influence, but they also let yung mga offsprings, yung Generation Y na yan, sige, go ahead and explore that opportunity for you. Pinayagan po natin sila. Binigyan po natin sila ng pagkakataon. Kasi kung hindi natin bigyan pagkakataon, maging mahigpit din po tayo, ay baka ganun din po yan. Mamasukan din po 8 to 5 job. Same na naman po ng kultura ni Generation X. Pero dahil tayo po ay naging mapagbigay din sa kanila na natuto rin si Generation X ng business opportunity seeking. That is also why yung mga retiring or almost retiring Generation X, yun, nag-i-start na ng mga businesses. Dahil ito na yung pagkakataon naman natin na tayo naman. Okay, Doc Gerald, para lang So, marami doon sa nagte-text dito, sabi niya, gaya nito, sabi niya, finishing your study is your backup for your future. Having a distinct
quality and college degree is a bonus. Ayan. Tapos ito pa sabi niya, yung diploma kasi, fallback mo yan. Huwag mo i-pattern yung sarili mo sa iba. Yung ibang skill, yung ba skill ng vlogger, meron ka ba? So parang lumalabas dito, talaga marami pa rin sumasang-ayon na magtapos ka ng pag-aaral. And then after that, pursue kung ano man yung passion na gusto mong gawin, at least parang nakatapos ka na. Parang ganun pa rin naman. Mas naniniwala pa rin sila na importante pa rin makatapos ng pag-aaral. Ganun That is true. I just would like to siguro yung term na fallback ang education. Sa akin po, baliktad siguro po, it's the way it was explained lang siguro po, or syempre limited lang po ang pagtatype, ano? Baka ibig lang din niya sabihin. Importante pa rin edukasyon talaga. Ibig po sabihin na yun ang importante sa atin. Na you have to earn your education first. Hindi siya fallback. Siguro yun ang backbone or foundation. Baka yun ang gusto sabihin ng ating texter. Na ang foundation po ng ating success is always a good education. Bonus po na we are educated in good school. Salamat po sa ating mga magulang at salamat po sa paghihirap ng mga estudyante na self-supporting para makapasok sa isang magandang institution, ano? It's the foundation of our success. Lahat po ng success natin, ang school po kasi ganito po yan eh. Hindi naman po tayo papasok sa school, kunyari, nursing, pagkatapos, hindi po tayo naging nurse, failure na. Hindi po ganun. Hindi Ang edukasyon po, kaya tayo pumasok sa school kasi doon po natin nakukuha, doon po natin tutunan yung disiplina, yung tamang panahon sa bawat gagawin natin, pakikisalamuha, pakisama, logic, lahat po yon regardless po kung anong kurso natin. Pag tayo po ay pumasok at naging edukado, lahat po yun pasok po sa isip, puso at damdamin natin. Kasi nakakalungkot talaga pagka nagkakaroon ng yung ganong attitude na ngayon na parang, pwede naman din magtapos eh. Hindi naman importante yan. Ako, magbablogger na lang ako. Mag-content creator na lang ako, di ba? Importante pa rin Tsaka yung mga sinasabing mga bilyonaryo na yan nga, yung mga nag-drop out. Tapos kasi pag nagsasalita sila sa mga graduation, kasi di ba sinasabi nila, kasi yung nagmamadali sila, they have so many ideas, bata mga estudyante pa sila, parang hindi naman namin magawa dahil ang alam mo naman na school ika, parang kung hindi naman yan ang gusto mong mangyari sa buhay mo at yan ang mga subject mo sa school, parang feeling niya waste of time. Waste of time ko naman to, hindi naman to gusto ko dahil meron akong gustong gawin. Pero yung mga nakikinig sa ating estudyante, mga pambihira naman yan, ng mga pagkakataon. Gusto nating sabihin din, ang realidad pa rin talaga, ay mabuti kung pambihira kang tao, naging Mark Zuckerberg ka o kaya kung sino mga bilyonaryong nag-drop out pero umunlad pa rin. Pero ang realidad, pag hindi pala iyon ang destiny mo at hindi pala ikaw ay magiging ganon, ang realidad mo, mag-a-apply ka ng trabaho. Siyempre doon pa rin. At kailangan mo ng diploma doon. Ngayon, hindi naman din natin sinasabi na para bang, bakit? Pag ba ikaw ay empleyado, hindi na masaya buhay. Wala na bang learning? Wala na bang mentoring? Wala na bang self-improvement? Mayroon din naman. At mind you, may mga empleyadong di hamak na mas mayaman sa mga negosyante. Abay, kung paano kung senior vice president ka na pala? O kaya executive vice president ka na pala? O presidente ka ng kumpanya? Empleyado yun. Empleyado po yun. Mas mayaman yun sa maraming entrepreneur na tumatambling sa kanilang mga negosyo. So, hindi naman natin sinasabing pag empleyado, porket empleyado kay ganyan ka na lang. Masaya rin ang buhay. Yes. Basta kaya po gusto natin bigyan din dito, Doc Gerald Abergos, importante makatapos kayo ng pag-aaral. Yes. Tama po yun. Kasi nga, di ba, doon ako sa meron ako isang nag-talk ako, hindi ko nababanggitin kung saan. Basta, so, in-emphasize ko na magtapos yung mga bata na alam ko, minsan mahirap gumising na maaga, pag may mga exam, ganyan-ganyan. Yung isang kasabay ko, talagang sinabi niya na na I disagree. Sabi sa iyo? Wow. Ng bata? Hindi, nung isang kasabay ko. Yung magulang. Kasi nga parang sa na kanya, nag-talk din. ipinurso kasi niya yung kanyang passion.
Oo, ganun. So, Hindi rin natin minamaliit ang hindi kanya. rin yun, hindi rin natin minamaliit. Kaya Pwede lang rin. nga, di ba, parang syempre ito, ikaw ay nasa harap ng mga estudyante. At ito may mga nagte-text nga din dito, Doc, ay na sinasabing, Apo. ano yun yung nga, ano ba talaga, diskarte o diploma? Parang, you have to choose ba? Diskarte o diploma? Parang, Ano yun? pagsamahin mo. Yeah, it's not a matter of choice. Diskarte It's not at diploma. It's not diskarte or diploma. Hindi. Wala naman tayong ganun. Di ba? Di ba, no Doc? contest doon. No contest doon. It's always study. Yun po yung pinaka-foundation po natin, makapagtapos po tayo. Then Correct. after that, lipad ka na kung anong gusto mong karir sa buhay. Yan, no, Timo. Ayan, mga nagte-text sa atin, no, si John ng Noveleta, Cavite. Ano sabi? Di ba din pag nakapagtapos ng pag-aaral at may diploma kayo, I agree, we agree. Tama Kasi naman po meron yun. at meron kang fallback kung ano man. Kung ikaw ay gusto, adventurous ka. Pagka-graduate mo, ayaw mong mag-empleyado, wala namang pipigil sa'yo. Pagka-graduate mo, ikaw ay nag-small business, so bakit hindi? Di ba? Pero ano man, meron kang fallback kasi nga ikaw ay may diploma. Kasi alam mo, kahit ang mga nagninegosyo, minsan may pagkakataon kailangan mo na maging empleyado kasi mag-aaral ka sa mga magiging boss mo, mag-aaral ka sa mga may-ari ng kumpanya, kung paano magpatakbo ng kumpanya. Kailangan mo itong mga pundasyon na ito bago ka sumuong sa sarili mong negosyo. Ibig sabihin, malaking bagay yung on the job training ang tawag doon, di ba? So maging empleyado ka for that sake, hindi yung dahil ikay magpapakatanda lang, kundi pupunta ako rito kasi magpapakadalubhasa ako. Pag ikaw ay sa ano, pagnenegosyo. empleyado rin, kailangan mo lang, lagyan mo lang din ng diskarte. Ayun, diskarte yun. Yung kung ikaw ay learner, kung ikaw ay magaling matuto, tinitingnan mo paano yung iyong direct boss, ganito pala ikaw mag-manage ng tao. Dahil magiging manager ka rin ng tao pag ikaw may negosyo na. Di ibig sabihin ganyan niya yun, papasok ang diskarte, wala kang tinatapong oras. Natututo ka every. Sa atin, parang talagang naniniwala ka dyan. And your final words doon sa mga tagapakinig natin, Doc. Apo, education po, yung pag-aaral is not a task. Education po is training us for the real world. Alam niyo po, yung 4 na taon na tatapusin po natin sa kolehiyo, yun po ay diskarte po pinag-uusapan po natin, ha. Kung sasabihin natin shortcut, education po ang mas shortcut. Mas mahal po, mas masakit pumagsak sa real world, sa real life. Mas masakit pong doon tayo matuto kaysa naturuan po tayo habang tayo ay nag-aaral. Ang edukasyon po, napaka-importante po sa atin yan kasi it will save us a lot of heartaches, it will save us a lot of pains and aches sa puso, isip at damdamin and physical pag tayo ay edukado, pag ito ay napag-aralan natin kaysa nasa labas po tayo at matututo tayo doon the hard way. Tandaan po natin, sa eskwela, pwede po tayong bumagsak, pwede po tayong mag-fail, pero sa real life, pag hindi po tayo equipped ng edukasyon, wala po tayong karapatang bumagsak, mag-fail, magkamali dahil marami na pong umaasa sa atin. Ang pamilya po natin umaasa sa atin, ang kliyente po natin, wala na po tayong pagkakataon for that. Stay in school, learn, and then after po natin makagraduate, then go ahead, hanapin niyo po kung ano po ang calling ninyo. Okay, Yeah, salamat, thank you very Doc much. Gerald. Thank you po. Dr. Gerald Lavergo, sa pong sociologist. Ito, sabi, yung nag-text si Kenneth ng Pasig, si Zuckerberg at Bill Gates ay drop out pero galing daw ng Harvard School.